Ngayon po ay Holy Wednesday at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari ng mga Hudyo. Ano po ba ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip sa Jesus? Tanong niya. Noon di, binayaran nila si Judas ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya ay sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus. Inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing ngang iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12 alagad. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako yon, di po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ay siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ako po ba, Panginoon? Madali tayong magsabing naging biktima tayo ng pagtataksil. Pagtataksil ng asawa, ng membro ng pamilya, kaibigan, katrabaho, at marami pa. Ngunit hirap tayong umamin na tayo din ay nagtataksil. Noong kinausap ni Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanila na isa sa kanila ay magtataksil sa kanya, isa't isa silang nagsabi, "Pati si Judas Iscariote, hindi po ako yun. Di po ba, Panginoon?" Anumang masamang ginawa ni Judas, siya ay nagiging simbolo ng madilim na bahagi ng ating sarili. Ayaw natin siyang tingnan tulad ng mga bagay o bahagi ng ating sarili na ayaw nating makita. Ang kanyang pagkatao ay nagpapaalala sa atin ng ating constant possibility ng walang katapatan at pagtataksil sa ating buhay Kristiyano. Ngunit ang imahen din ni Judas ay nagtutulak sa atin sa laging pagtatanong sa ating sarili, "Ako ba, Panginoon? Pinagtaksilan ko rin ba ang Panginoon sa maraming pamamaraan?" Mayroon pong ilang maaring dahilan kung bakit pinagtaksilan ni Judas si Jesus. Una, maaring dahil sa kanyang kasakiman. Noong binuhusan ni Maria ang mga paa ni Jesus ng mamahaling pabango, si Judas ang nagsabing, "Bakit hindi na lamang ipinagbili ang mamahaling pabangong ito at ibibigay sa mga dukha?" At ayon po sa mabuting balita, ito po ay sinabi ni Judas, hindi po dahil mayroon siyang pakialam sa mga dukha, kundi dahil siya ang kanilang tagahawak yaman at madalas niyang kinukupitan ito. Ang ikalawang maaring dahilan ay dahil sa kanyang galit at puot sa ating Panginoon. Siya ay nagalit kay Jesus dahil ang kanyang plano at pamamaraan sa pagpapalaya ng bayang Israel mula sa kapangyarihan ng mga Romano sa pamamagitan ng rebelyon, digmaan at dahas ay hindi tumugma sa plano at pamamaraan ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya dahil sa kanyang frustration, sama ng loob at galit, ipinagkanulo niya ang taong kanya sanang inaasahan. Ikatlo, maaring wala sa intensyon ni Judas na ipapatay si Jesus. Maaring naisip lamang niyang napakabagal dumiskarte ni Jesus o napakatagal ng implementasyon ng kanyang plano ng pagkamit ng kalayaan. Gusto ni Judas na pilitin si Jesus at ang kanyang pagtataksil ay ang kanyang pamamaraan upang mapuwersa o mapilitan si Jesus na gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang Mesiyas upang puksain o padapain ang mga Romano. Ang lahat ng maaring dahilang ito ay motivated by self-interest. Ayaw tanggapin ni Judas ang plano at pamamaraan ni Jesus. Minsan sa ating buhay, dala ng ating matinding pangangailangan, mayroon din tayong tendency na gamitin ang Diyos para isulong ang ating personal na agenda, layunin at pagnanasa. Gusto din nating ang Diyos ang sumunod sa ating gusto.
Inuutusan natin siyang sundin ang ating plano. Ngunit lagi po nating tandaan na ang Diyos ang totoong nakakaalam kung ano ang masigit na nakakabuti sa atin. Kaya magtiwala tayo sa Kanya dahil tunay siyang nagmamalasakit sa atin. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.